the only rail track that connects North to South Korea. Grabe guys, Grabe, natapos namin yung third tunnel. Akala ko hindi ko. North Korean money. Baka ito, Ayan. si chocolate. May mga tao talaga ditong nakatira. Nakakaramdam ka ng sadness dun sa kanta pa lang. Hi guys, good morning! Morning! Aga Grabe. na naman namin, grabe. Aga tayo ngayon guys kasi pupuntahan natin yung isa sa very historical location dito. And itong araw na to medyo magdudwell tayo sa mga history, ganyan, separation and unification. Oh, bahala na kayo. Alam nyo naman siguro yan. Oo Sige, nga. kita nyo naman sa title ng video na to. Pero Bibisitahin natin yung DMC. Yes. Nag-book kami via Klook ulit kasi very Yes. convenient talaga yung Klook. again, then Humberto Klook. Yes. Tingnan natin kung ano, kasi nabasa namin, nakita rin namin sa mga vlogs and na-check namin sa mga researches namin na medyo maraming area doon na hindi ka pwedeng mag-shoot. As Oo in nga. photo or video. So, let's see. Kung hindi man namin ma-picturean, ma-videohan or ma-picturean, we will try to reenact. Doon sa tour guys, dito sa Myeongdong, ang pick-up area, yung exit 9 ng Myeongdong Station. Ito yun. Ayun yun. 6:50 daw kami pipick upin. Hindi namin alam kung yun yung bus kasi may nakalagay rin na DMC Ano ba eh. Mukhang wala pa yung sundo namin guys. iba Dito muna pala. kami sa gilid Marami ng ding building. nag-aantay dito sa gilid Yeah. ng building. Pero grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig. -4. Kaya Feels dito like muna kami. -8 daw. Lamig. Lucy Silong. Yes. Ay, guys. Para kaming hotdog guys. Nasa freezer, ha? Kaya nga. Hotdog. Ito na yung sundo namin. Ang ganda. I hope- Limousine. I hope siya talaga. Tinanong ko yung pangalan niya eh. Sabi niya, yeah, yes. Ah, yes. Ayan, mini van kami guys. Yes, tabi tayo, Berto. Oo. Yun na kami guys. Ayan. Nasa coaster kami. Grabe. Tingnan mo yung suot ko. Mukha na akong Lamig na lamig. I Wala hope akong tama pader. talaga to. O mamaya mukha iba na yung akong sakyan pader natin. dito sa laki ng coat namin ni Berto. Yeah. Pader, yun naman talaga yung size niya. Hindi, joke lang. Hi guys, eto na. Finally, nandito na tayo sa coaster. Parang siyang limousine coaster, ganyan. Oo Meron nga. kaming mga ibang kasama. Mukhang ang mga tourmates namin ngayon ay iba-ibang lahi. So kung makikipag-usap sila sa amin, talagang nosebleed tayo. Joke lang. Joke lang. So, ayun guys. The travel time from Myeongdong to the DMC tour is probably around 1 hour and few minutes. So, tingnan natin kung mabilis lang talaga. Actually, malapit kasi dito sa Seoul yung boundary ng North and South Korea. So hopefully, ma-enjoy natin tong tour na to kahit medyo may limitation tayo sa pag-shoot. We will try our best na i-release sa inyo kung ano yung meron dito. So, for those who are, planning to go for a DMZ tour, so let's see kung paano mag-work. And for those who are not yet in the future planning, hopefully, ma-relay namin at makwento namin sa inyo yung experience natin. Di ba? Yes. So, yun muna. Ciao! Nandito na tayo sa ating first part ng tour. Yes, this is the Iminyak Park. So, napaka-gloomy ngayon guys. It's actually 8 a.m. Pero tingnan nyo naman, parang madaling araw sa atin. Kaya nga. Tapos kanina may pumapatak-patak na Yes. snow. Nagsi-snowfall. So, -4 degrees ngayon guys. Oo. Feels like -8 daw. -8. Marami na rin mga tao nagsistart. Actually, itong tour na kinuha namin can be finished in a half day. So, ang lamig pero ang sarap. Ang mga kasama namin sa tour guys, mga Yes. iba't ibang Caucasian. mga lahi. So, ayun guys, itong Imjingak Park consists of portion by portion na pinupuntahan dito ng mga tao. It's actually a park that separates the North and from South Korea. So, ito, papakita ko sa inyo. This is one of the memorial na ang kwento sa amin nung guide namin, dito nagpupunta lahat ng mga North Koreans from all over the world and hindi lang na nasa South Korea, and they pay respect here every New Year. Because every New Year, it's a special holiday here in South Korea na
pagka mga South Koreans, nagpupunta sila doon sa bahay ng mga elders nila, nagsusuot sila ng mga traditional na hanbok. Tapos, they pay respect, they bow doon sa kanilang mga elders just to pay respect and to commemorate the New Year at nagsiselebrate sila doon. And since ang mga North Koreans na naiwan dito sa South Korea, they cannot ever go back to North Korea. So, wala silang ibang, pwede silang magsuot ng hanbok, pero wala silang pwedeng puntahan para celebrate and to held a ceremony. So, itong memorial na ito and the other memorial are two of the memorials here na dito sila nagpupunta, naka-hanbok, and just to pay their respect. And then here, this is the what we call UNESCO Memory of the World. Ito yung sinasabi na sana naririnig din doon sa North Korea na para siyang song and paging system that connects from South Korea to North Korea. Ayan. It says here, this song, 30 Years Lost, lyrics by Gunho Park. Ito kasi ang nagsasabi na hinahanap na nila yung mga dispersed family. In-air ito from KBS noong November 1983 and a sensational hit kasi nga ito nila-live approximately 453 hours and 45 minutes na paulit-ulit na pinapakinggan dito para lang marinig ng buong mundo. Hopefully, maparating sa North Korea yung mga naghahanap na mga North Koreans na all over the world. Pwede natin itong hit. Yan. Pwede kasi itong ganyan eh. The music will be playing. Pakinggan nyo guys ha. Yan. So, hindi ko alam guys kung maririnig ninyo. Pero, being hindi nakakaintindi ng Korean, kasi this is not our language, nakakaramdam ka ng sadness. Dun sa kanta pa lang, mapoportray na. Ang sabi nung guide namin, ang ibig sabihin nito, parang, Mom, Dad, where are you? I miss you. Parang ganun. Na hopefully, ma-unify pa rin tayo with this song. Ganyan. Tapos ito guys, grabe. This is actually the rail that connects, the only rail track that connects North to South Korea. Na dati, working. So, yan lang. Para ka makapunta sa South Korea, meron lang isang railway station. And here, sa station na to, talagang naandito lang lahat ng mga tao na hoping na makaka-unite. Pumupunta pa rin sila every February. Pumupunta pa rin sila every February para makita or umaasa sila na this February marireunite na tayo guys. Mau-open na yung bridge. Yun naman yung wish nila eh. So, maraming mga crying spells dito, mga sulat, mga lahat ng mga messages na sana makarating sa North Korea. Pero it ends here kasi dito pwede. So, ito guys, nandito tayo sa may last train na nakalocate at saka dito sa may bridge na merong mga nakahang na mga letters. Ang sabi kasi dito guys, yung mga na-lost na mga defectors or mga North Koreans na nandito sa South Korea or some other parts of the country, every New Year, pupunta sila dito hoping na mayu-unify na rin ang North and South Korea. And hoping that someday mamimit nila yung mga relatives nila from North Korea because at the time, hindi na talaga nila kayang magpunta pa doon kasi bawal na. So there are a lot of cries, there are a lot of, sadness here sa area na to kasi ito na yung last area na supposed to be mayroong connection between North Korea and South Korea pero naputol na. Yun, kasi nga nabomba siya. So, yan. Medyo sad tong lugar na to kasi yung talagang mga hirap ng mga Koreans in general, North Korean, South Korean, dito kasi talaga sila na-divide. So, usually yung mga wish nila dito na sana mag-unify,
Nandito talaga eh. Ayun. Medyo mahirap mag-picture at mag-video dito guys, pero napakaganda niyang lugar, full of culture and history. So yun guys, iba yung feeling dito sa DMZ area. Dito pa lang kami sa first park, Ninja Park. Ano pa lang eh. Magaling yung magaling magkwento yung tourist guide namin. Oo. Nakaka-touch talaga yung kwento Nakaka-touch. nila. Dito guys, yung feeling dito, it's not it's different from our Seoul experience na fun, vibrant, happy, as in touristy, ganyan, na-explore mo. Wow, ito para ang culture ng South Korea. Pagkadating mo dito sa North Korea, pagdating mo dito sa DMZ, it's a different vibe na mafe-feel mo yung pinagdaanan nila how many years ago na before both of the North and South Korea were very, very poor, pero they're okay. Kaso nagkaroon ng war that separates them. So ngayon, walang nakakaalam kung anong nangyayari na sa North Korea. Pero sa South Korea, nag-flourish sila. Kaso yun nga, most of the defector, nahihirapan pa din sila kasi syempre by root and by culture North Koreans pa rin talaga sila, 'di ba? And they are North Koreans na na-stuck dito sa South Korea kasi bata pa sila. Diba inampun sila sa mga ibang bansa. Oo. Nakalimutan na daw nila yung language nila, but they know that they are from North Korea. So being parang kulang yung root nila, pumunta din sila dito every year to pay respect and hoping sila na buhay pa rin yung mga ibang ancestor nila, or hoping na buhay pa rin yung ibang mga relatives nila na nasa North Korea. Tingnan natin yung susunod, kaya nga eh. Di mo alam kasi na ang dami talaga nila pinagdalo. Well, yung mga war talaga, it's very tragic, no? Pero marami tayong natututunan from it. Ayun. So, let's go. Pupunta tayo sa next DMZ nating na area. First pa lang ito, guys. Okay? See ya! Guys, excited na kami dito ni Den kasi makakabili tayo ng real North Korean money. Sige, off ko na. Off muna, honey. Dito sa likod ko, guys, dito ka makakabili ng souvenir dito. Napakaganda ng souvenir. Nag-iisang souvenir lang yan dito sa DMZ, guys. North Korean money. Pero walang makakapagsabi kung ito talaga ay kayang gamitin doon kasi nga wala ngang communication doon eh. But this one is 50 and this one is 5,000 North Korean money. Ito yung new na money daw nila. New na money nila. So ito worth 10,000 and 22,000 Korean won. So kung pupunta kayo dito, hello to Ivan, shout out. Yeah. Nakita namin na bumili ka niyan. So kaya nga, in-excite ako nung napanood ko yung vlog mo, Ivan. Dalawa yung binili namin. Sabi ko, kailangan ko yung souvenir na yan. Kaya nga. So ayun. Thanks, Ivan. Thank you. Guys, this is the third tunnel. Ito na-discover noong 1978. Tapos, ang goal talaga nito ay magkaroon ng access ang mga North Koreans to South Korea. At ang goal niya, makapag-transport ng 30,000 soldiers per hour dito sa South Korea. Bilang visitor, pwede kang mag-tour dito sa tunnel. So tara, let's go! Grabe guys, natapos namin yung third tunnel. Akala ko ang sabi ko kay Berto, kasi nagpaalam kami dun sa tour guide, kung kakayanin or hindi. Kasi syempre, iba yung feeling pagka parang claustrophobic ka, ganyan. Tapos nakikita ko parang paliit ng paliit, ganyan. Pero sabi guys, ko mahirap kay siya Berto, talaga. kung ayaw natin, babalik na. So after nung parang walkway, sabi ko kay Berto, balik na tayong hirap. Kasi yung walkway maluwag eh. Pero kasi may mga foreigner na paakyat na sabi nila, it's easy, it's not easy. that far. Madali lang kasi siya bumaba, madali lang makapunta sa dulo. Ang problema, yung paakyat eh. Yung paakyat. Sobrang hirap. Kasi parang 20-story apartment yung walkway na pa-slope. Ito yun eh. Ito yun guys. Ito yung ginawa ni South Korea na walkway. Yan para yung nilakaran na para sa mga tourist. Dito ngayon kami papunta dito. Itong area na to guys, kaya may helmet kasi talaga sobrang baba niyan eh. At hindi mababa siya. Ganyan, hindi siya mataas. Ganyan. Mababa siya, nakayuko pa yung tuhod mo nakabaluktot hanggang umabot ka doon sa dulong-dulo ng area na yan. Restricted area. Meron diyan CCTV, pinapakita ko ano yung makikita mo sa labas. Sa labas. Ayan. Pero grabe guys. Ito guys talaga, kung pupunta kayo dito, make sure na well hydrated kayo kasi ang hirap talaga. Tapos,
ang goal ninyo, hindi mauntog. Oo. Ako kasi Kasi ako hindi ako nauntog. parang naka-11 na untog ata Kaya ako nga, eh. hindi ako nauntog, ganyan. Pero, May helmet naman eh. May helmet naman. Don't remove your helmet kasi mauuntog talaga. Pero talagang experience Oo. siya. Talagang hindi mo ang height makakalimutan nyo, na guys, experience. Kung ang height nyo is mga more than 5'7 or 5'8, all throughout the tunnel, nakayuko ka talaga. Tsaka Doon sa second nakasquat. part. Doon sa second part. Nakasquat kang oo. naglalakad kasi ganun talaga siya kaliit. Kasi isipin nyo yung height ng mga North Koreans and South Koreans. North Koreans, maliliit lang talaga sila eh. So yung create nila ng tunnel, sakto yun na makakasurvive sila, na makakadaan sila at makakapenetrate. Pero syempre, yung mga Caucasian, mga kasabay namin Caucasian, yuko talaga sila as in bend to the max. Kaya sabi ko nga, kung kaya nila, dapat kaya din natin. So yun guys, na-survive naman Kaya natin. Masaya naman guys yung experience nyo. Pero Pawisan halfway, talaga kami. nagtanggal na talaga kasi walang winter doon. Ngayon Saka nga, guys, very important nasa labas na kami, walang winter i-check. eh. Very important guys na pagka merong mga health condition, Yes. lalo na yung mga respiratory Pregnant, condition, ganyan. hindi talaga pwede. Asthmatic, Oo. COPD, and claustrophobic, hindi talaga pwede. Hindi kasi talaga ang pwede. sikip niya talaga. Mahirap talaga tao lang yung pabalik eh. Mahirap daan. talaga. Oo, Ayun. hihingalin Very ka. nice experience guys. Ayun guys, so ano bang gagawin natin? Meron na tayo, nawala na ako. Yung last natin na gagawin sa tour na to, ay yung pala guys, sorry. Oo. Yung pala guys, before kayo pumasok sa mismong tunnel, all of your things, your gadget, any electronic, ilalagay nyo sa locker. So Bawal. wala talagang makakakuha ng picture and kung ano man, Oo. wala talaga doon. Kahit smartwatch, you have to put it inside the Tama. locker. Tapos yon, Impossible. impossible. Impossible, Sabi ni free Boy naman Sky. yung locker use. Oo. Pero yon, kayang tapusin ng mga siguro 15 to 20 minutes yung buong lakad na yon. Ayun. So guys, Ayun. samahan nyo kami. Doon na tayo sa last stop natin for our DMZ Yes, yung tour. observatory. Doon na tayo sa Dora Observatory. Come on, let's go! Dito na tayo ang next stop. Ay, hindi nyo pala makita. Kasi masyadong gloomy. Pero dyan tayo, aakyat dyan yung bus natin. So dito yung third tunnel, na-discover ito kasi may North Korean surgeon na pumunta ng South Korea para sabihin na, hoy, may ginagawang tunnel. And hindi lang yung tunnel lang sinabi niya, pati mga military services, military operation, yung system, ganyan, sinabi niyang lahat. So yung feels dito guys, kung kayo nanonood nung Crash Landing on You, isang palang area na yun, madadaanan niyo yun. Hindi ko lang alam kung doon talaga sila nag-shoot, pero ganun na ganun yung itsura. Parang yun yung mag-aano na si Seri, tsaka yung Bin, yung parang maghihiwalay silang ganyan, na pinaghihiwalay sila ng North and South Korea. Ganun feel na feel. Kasi isang Crash Landing on You sa feel na feel namin ni Beto na panoorin natin. Kaya, yon. So, hopefully, let's see guys, kung sa susunod na mga episodes natin or pagka medyo kayang-kaya na talaga, let's see kung kakayanin naming mag North Korea tour para ma-share namin. Sobrang hirap ng mga phone and mga magkuha ng shoot dito. Pero dito sa may parking lot, yan, ito yung parking lot, tsaka itong DMZ na picturan, pati yon, tsaka monorail, naandito guys yung DMZ Theater. Bago kayo pumasok sa kahit na third tunnel and all, ito talagang DMZ Theater ang inyong pupuntahan. May 7 minutes kayo dito na parang film showing, ganon. Pinapakita kung gaano yung history and yung kung paano nabuo itong mismong DMZ. Tsaka kung ano yung first tunnel, second tunnel, third tunnel hanggang fourth tunnel, o diba? Ang galing. Basta lahat, maiintindihan ninyo lahat dun sa 7 minutes na yon. Guys, finished na kami sa Dora Observatory. Yes. Unfortunately, hindi pwede kasi mag-shoot na. Oo. Marami dun mga poster na Bawal Talagang camera. magkakaroon ng legal Oo. action pagka 3 nag-shoot ka years dun sa- imprisonment dito guys. Yeah. Tapos actually there are 2 types of observatory. Yung isang observatory, yun yung luma. Pwede doon, pero close ngayon. I mean, pwede din maging observatory yun. Kita mo pa rin naman yung North Korea. Pero close na ngayon. Tapos itong new observatory, which is the Dora Observatory, yung second floor niya, yun yung may mga telescope na nakikita nyo. Unfortunately, close siya ngayon. It depends
season kasi and sa kung gaano kaganda yung relationship ng North Tama. Korea and South Korea. Second floor ba yun o third floor? Second floor. Oh, ayun yung mga telescope ko nakita ko. Ayun Oo, bawal. Bawal. Bawal ngayon yun guys eh. Okay sana kasi yun talaga yung ano dito ginagawa sa observatory, pero marami pa rin naman, may mga makikita mo pa rin naman yung from afar, kahit walang telescope makikita mo pa rin Kaya ang naman payo yung namin ano. guys, pag bibisita kayo dito, magdala kayo ng binoculars, di ba? Oo. Pwede naman siguro yun, honey. Pwede Kasi naman. pwede naman eh. Ang Pero reason bawal lang, ang reason kung bakit bawal kang umakyat doon sa taas kasi dahil nga pangit ngayon yung relationship ng dalawang bansa. May mga soldiers na nang sa snipe, ganun yung sabi sa amin. So, dito, close talaga. Walang kahit na sinong nagpupunta, kahit umakyat doon, ganun. Tsaka yun guys, bawal kang magpicture sa North Korea side. Yun nga. Eto, nandito kami sa South Korea side. Basta pag North Korea side, bawal. Dito sa South, nandito pa rin naman kami sa observatory ngayon. Yes. Meron ditong gazebo. Pero nakaturo yung camera sa South Sa side. South Korea, pwede yun. Ano Pwede guys, makikita mo yung sobrang difference niya. North Korea, wala plane, may mga konting bahay na pseudo bahay lang daw yun. Kunyari may nakatira pero wala talaga mga villages doon, ganyan. Tapos sa South Korea, kita nyo naman, sobrang developed. Ganun siya, kaiba. Ang kulit, no? Tapos yung meron ditong parang tunog, no? Oo. Para siyang, basta malakas na Nagpapatugtog speaker. sila ng music, ng South Korean music. Mga K-pop Nakaharap siguro yun, sa nakaharap sa North North Korea. Korea. Oo. Tapos, K-pop. hinanap ko talaga kanina. Ginamit ko lang talaga yung mata ko. Hinanap ko yung pole kung saan yung bandera ng North Korea. Meron, pero wala Grabe. dun yung bandera. Oh, actually, hindi ko alam kung nandun siya kasi medyo gloomy ngayon. Very Pero kailangan mo gloomy. talaga ng binoculars eh. Oo. Sayang. Pero Pero, okay makita lang mo naman yung mga bundok, kita mo pa rin naman. Pero kitang-kita mo talaga yung difference. No? Oo. Yung dalawa. So, yun, wishing pa din sila na biglang may magmilagro and all, na wishing pa rin naman ang mga nandito na for the unification. Yun talaga yung term eh. Kaya itong DMZ ginawa to para biglang mag-stop na yung war. So, after nung ma-stop yung war, gusto na nilang mag-unify. So, inaantay na lang kung Very kailan important yun. kasi siyempre pa. Very important kasi yung buo yung family. Oo. Dahil sa war, nagkahiwa-hiwalay sila. Oo. Nakakalungkot talaga kanina. Ang lungkot. Magsisimula doon sa yung- sa first part na ikikwento yung history, kung paano nagkahiwalay-hiwalay yung mga Kaya pamilya. nga, meron dong film na umiiyak yung batang Korean kasi yung tatay niya patay na doon sa gilid. Yun yung war. So marami talagang naging biktima ng mga war. Sana hindi natin ever ma-experience sa lifetime natin, 'di ba? Pero sana yung mga galing war, mag-unify na sila and mag-heal na sila. Yun lang. Punta tayo guys dun sa last stop natin, which is the Meron pala unification. tayo? Oo, Unification Village. Punta pala Kaya, tayo dun. oo, baka Okay. maiwan na tayo ng bus. Okay. See ya! Guys, nandito kami ngayon sa Unification Village. Ang pinaka maganda daw bilhin dito na souvenir, yung soybean chocolate. Saan siya? Tsaka ginseng. Soybean chocolate. And ginseng. Saka ginseng, yan. Kasi yung mga nakatira dito, mga farmer, yan yung mga produce nila. Ginseng candy, oh. Ginseng candy. Bili kang isa. Ito? Ito kaya. Sweet gel. Ay, hindi. Ginseng assorted candy. candy O, sige, yan. ginseng candy, yan. Guys, bili tayo nito. Ginseng candy. 10 minutes na kasi binibigay sa amin dito, kaya madali ang ano. Oh, kopi ko. Grabe nga ni kopi ko. Baka ito! Yan. DMC chocolate. Ayan. Korean Premium Black Bean. Oo. So, kulo tayo. Dalawa lang. Oo, 10,000. meron pa dun, oh. Specialty nila, yung soybean chocolate. Yan. Kuha tayo nito. Oo. Naman mahilig kami sa chocolate, guys. And then, di ba? Dito lang nakakabili niyan. Halika na. Sa DMZ. DMZ. Kasi ito ang kanilang mga tinatanim. Grabe yung What's tutong, guys. Ito Tutong. yung tutong sa Tutong. atin. Ito siya. Crispy rice crust. Kaya nga, Noodle. tutong. More savory dongmi. Ayan o guys. O, Magkano diba? yan? 1, 2. Bili ka isa, tingnan 1, natin. 2. Oo, bili Okay. ka isa. Tutong. Guys, dito tayo sa Unification Village. Super quick stop. This is actually a village na may mga tao talaga ditong nakatira. Mga farmers sila. They produce local goods such as grains,
beans, chocolates, tapos ginseng dito talaga Oh. galing. So naikot naman natin ng very quick to. Malapit lang din siya dun. As in, nasa DMZ area lang din siya. Bumili kami Yun. ng soybean chocolate kasi yun talaga yung specialty daw nila. Oo. So yun guys. Exciting. Yan. So guys, tapos na ang ating napaka quick, very very quick half day DMZ tour. Na-enjoy naman natin, pero ang hirap lang guys kasi na hindi namin mapakita sa inyo kasi nga limited yung chance namin na makapag-shoot, but we will try our best na ipakita pa rin namin. And sa mga nagpaplano na pumunta dito, i-enjoy nyo lang. Oo. Tapos masasabi nyo na, ito yung sinasabi ni Den and Berto, ito pala yun. So makaka-relate na kayo, kaya planuhin nyo na ang next DIY travel ninyo, and see you on our next video. Bye!